Good morning, guys. Happy Tuesday, and bag is ready. Ready na tayo. Ito ang aking paboritong bag. Regalo to sa akin ng Maring Sara Pedun. It's made of chitenge fabric, the African fabric, and it's a very simple, small tote with a long handle. One of my favorite. So, binibigay ko halos sa mga bag ko kasi ayoko mag-hoard and put my happiness in the bags. Pero eto hindi ko kayang ibigay. I love this one. So, let's put our things in the car. A few moments. Hi guys! Maayong buntag! Maayong buntag na yun. Very pretty. I'm very pretty. Good morning guys! Tuesday na ngayon and time check natin, it's just alas 8 ng umaga. I am now on my way to pick up my eldest sister. And sa mga nakahula kung sino yung kasama ko today for this special invite, hindi natin pwedeng iwan yung aking eldest sister, ang tagapagtanggol ng buong pamilya. Bakit may away ba na magaganap at kailangan ng tagapagtanggol? Pero kasama natin si Ma'am Sheena, or baka ako ang sinama ni Ma'am Sheena, either way. Pero dahil nagkakaroon ng konting renovation agad sa bahay, isasama ko muna si Mayumi, dun muna siya mag-i-stay sa bahay naman ni Madam Sheena. So iiwan ko muna siya kay Miss Grace, ang trusted helper naman ni Mami Sheena. Iniwan ko muna si Kulot at si Chico dahil today wala silang pasok. It's holiday here in General Santos City kasi we are celebrating Kalilangan Festival. So, twice a year meron kaming festival dito sa amin sa Gensan, you guys. Ito yung Tuna Fest at saka Kalilangan Fest. Hindi ko alam para saan yung Kalilangan. Para saan bang Kalilangan parts? About sa history sa Gensan. Okay. About pala sa history ng General Santos City. Original tribes. Okay. Yeah, kasi nakita ko sa program nila, it's more on history. Mga, di ba, mga kubo ng kada barangay. Then, merong mga native activities, native tribes, native performances, cultural dances, and everything. So, that is Kalilangan Fest. And Tuna Fest naman, from the word tuna, is about our, Gensan being the tuna capital of the Philippines, kung saan ang mahal ng isda. Hindi ko alam bakit ang mahal ng isda sa palengke namin. But, yeah, that's 2 fest in a year. Amazing time to celebrate. Kahapon nga pinacheck ko kay Parts ko anong magandang araw pwede si Auntie manood. Papasabayan ko siya kay Miss Giselle para naman ma-experience ni Auntie yung ating festival dito kasi walang festival sa Uganda. Parts, ano nga yun, dapat 27th? Is it closing day? Or 26? 27 ang grand ceremony. Isan sa ako ato schedule, pilian na ako, ipasabay na ako siya kay Giselle. Pwede naman siya mag-commute sa Thursday, God. Okay. Ay, ano man yan si Mayumi, oy. So, once again, you guys, papunta na ako sa bahay ni Madam Sheena. Our flight is gonna be around before 11 a.m. and we're going to be in Manila ng mga alauna ng hapon. We also got an amazing invitation from Ateng Wilber Tolentino. So, we are not going to see him, or baka makita natin siya or baka hindi kasi sobrang busy po talaga nila ngayon for Ahon Mahirap Party List number 49. Ayan. And sa mga nag-iisip na mga party list nila, let me just recommend my good friend. Ayan, party list number 49, Ahon Mahirap. Alam ko ang iba sa inyo familiar na with this one. So yeah, good luck sa good luck sa coming election na yung May. Nabubulol. Hindi pa ako nakapag-breakfast. I'm hoping to get a really good breakfast from my sister's house. Yung ate ko kasi diet din yan eh. Kapag ako tumira sa bahay ng mga kapatid ko yung mga yan, magugutuman tayo guys.
But we are now using diversion road. So, yung bahay ko very accessible sa mga kapatid ko dahil dito sa road na to. Diversion yung tawag. And dahil maganda yung weather, tumigil yung ulan. So far so good. Kagabi guys, I slept quite late dahil Calvi refused to sleep. Si Calvi mahirap talaga siyang patulugin. Mahirap siyang patulugin kahit na pagod siya the whole day. Siya yung pinakamalit natutulog at hindi po yan siya nagda-nap time talaga. Unlike si Chico na dapat walang palya, may tulog pa yan paminsan ng alas 10 ng umaga. And then tutulog yan ulit ng mga alas 2 ng hapon. And then mga alas 7, alas 8, inaantok na siya. Pero etong si Calvi talaga mahirap makatulog. And he was trying to ask me na dun siya sa kwarto matulog. I don't mind that one, you guys. Pero I cannot, kasi, yung parang masanay kami sa isa't isa na laging magkatabi. Otherwise, it's hard for me. Especially pag may trabaho ako out of town. And it's also going to be hard for them kapag wala ako sa bahay. So, I allow that pero hindi ko ginagawang routine talaga. May mga bagay lang ako ginagawang routine like yung pagbabasa ng story sa kanila most nights. Then, nakatulog din siya guys around 10. Sabi niya, Ma'am, hindi muna ako matutulog. Antayin muna kita makatulog and then lilipat ako sa kwarto mo. Ganun yung plano niya. Sabi ko, wag ka na lumipat anak kasi si Chico malulungkot pag gumising siya na wala ka. Ayan, malulungkot siya pag gumising siya nang wala ka. So sabi niya, okay lang, kay open man ang door. Sabi ko, doon ka na lang mag-sleep. And then nakinig naman siya guys. After around 10 minutes, nakatulog din siya sa sobrang pagod. Kasi si Calvin now is already, I believe, going 1 year in his swimming lesson. So sobrang saya ko guys, ang daming improvement ni Calvin. And then na nakatulog na siya, I spent some time in my computer kasi may tinatapos akong transactions. I was able to sleep so well. Pero nagising ako ng 5:30 ng umaga dahil maagang nagising etong si Mayumi. Ang body clock naman ni Mayumi is 5 to 5:30. And then around 10 o'clock inaantok na siya. So ngayon inaantok na siya konti, you guys. Then I decided not to go back to sleep kasi nag-impake na lang ako since hindi pa ako nakapag-impake. Anyway, this trip na pupuntahan natin sa Quezon City, hindi po Quezon Province, Quezon City, is very interesting. Something that is very unexpected, you guys. I never expected this. Kaya nga unexpected kasi you never expected eh. Masyadong redundant, paulit-ulit. Uy, bukas ng tindahan ng kapatid ko. Look guys, may tindahan ng kapatid ko dyan. Wow, ganda-ganda naman. And so again, I'm very excited to have this trip. I prepared something for some people and I hope they will love them, you guys. I'm going to do a bag raid. I'm going to open my suitcase para makita ninyo kung ano yung laman. I don't really think too much when I'm packing, by the way. I just throw things here and there. My sisters are different. They do plan their clothing, their outfits like 1 month ahead. Pero ako, I don't do that. Yeah, sometimes nga ang mga stuff si Miss Giselle pa yung nagre-remind sa akin, Mom, you pack this one, you do this one, you wear this one. Gumaganon. So iiwan muna natin si Miss Giselle. I will miss you, Miss Giselle. Take care and love our Mayumi Thailand closet. Hanapan na lang kita ng pasalubong na magugustuhan mo, wag kang mag-alala. Alam mo, nanonood ng vlog ko yan si Miss Giselle. It's very seldom, it's not seldom, it's very fortunate if you can find a staff that loves you sincerely, that respects you, and that you know, cares for you. So having Miss Giselle, I always tell you guys, is such a blessing para sa Mayumi Thailand closet. Kasi nga kahit nawala ako, talagang nag-iisip siya para sa kinabukasan ng aming negosyo. Ayun. So talagang nagsikahan tayo, no, while going to my sister's house. Kasi itong bahay ng kapatid ko, it's around 10 minutes, 15 minutes. Depende kung hindi traffic. Pero hindi naman traffic eh. Ayan. And I'm sure my sister is expecting us na. Kasi sabi niya, since alas 8 pa naman yung alis natin, mag-gym daw muna siya. So nag-gym nga siya guys. Sabay sila ni Madam 10 Gigs.
and Boss Jean. Pumunta na sila ng gym kanina. So, I think ngayon nasa bahay na siya. Tara, puntahan natin siya. So, eto nga palang pag-travel locally, guys. Hindi ko kayo nakwentuhan, no? Pero I lived 21 years of my life not experiencing the airplane. At hindi ako nakalabas ng syudad namin dito sa Jensan. Kasi nga, we were poor. We were very poor. We cannot afford those things. And we don't have that mindset na mag-travel. We just, you know, late ko na na-realize yung travel eh. I remember guys, I was in university. Then, may part-time akong pinasukan, yung pagbibigay ng mga sample ng shampoo. And then while working, yung organizer nung event, they were talking to each other. Sabi nila, "Oh guys, book na natin tong Hong Kong at saka Singapore kasi ang ganda ng flight fare ngayon." And then I was listening to them, looking at them. Yung parang feeling na ganun lang pala kadali. Yung parang ang dali lang nilang sabihin na book this one, book that one. Akala ko ba parang imposible, parang ang mahal ng mga gastusin, ganun. And then, I had that kind of... Nagiging vlogger ka na din na. Matututo talaga si Mayumi ng Tagalog nito, guys. So, I was saying na that moment, I said to myself na baka umabot din ako sa point na gano'n, na madali lang mga pala mag-travel. So, yun yung kauna-unahang exposure ko talaga sa word na international travel or travel. Hindi ko rin na-realize yung mga local travel, by the way, guys. I never had that, hindi, parang wala lang. Parang okay ka na nasang isang lugar ka. Unlike the kids, you know, ngayon, yung mga bata ngayon, like si Calby. "Ma'am, can we stay at a hotel?" Si Chico, "Ma'am, you promised us we're going to stay in the hotel." May mga pagganon sila. So we don't have that thinking when we were younger. And when I realized those things, I started the international travel muna kasi I left Philippines when I was 21 to work in Thailand para maging teacher. After ng Thailand trip ko, my first ever plane ride, you guys. I was 21, fresh graduate. And I was going to isang bansa na wala akong kilala para maghanap ng trabaho. So that was my first ride. I can never forget kasi guys, ang turbulence nung araw na yun sobra na parang feeling ko, ano ba yan, first time kong makasakay ng eroplano, mamamatay pa yata ako. Ang turbulence guys, talaga naghawak kamay na kami ng katabi kong pasahero na si ate, syempre taga Jensan din siya, kasi ang lakas talaga ng turbulence. And nagkaroon pa ako ng measles on that day. Nakapasok nga ako, I mean yung first attempt ko pala hindi ako nakasakay kasi nagka-measles ako, so the second attempt ko it was now okay. But then, mali. The first attempt, hindi ako nakasakay dahil I had a very bad sore eyes. Yung talagang sobrang pula, very pula. So it was viral. You cannot ride the plane. Hindi ako natuloy. Sa second attempt ko, I was fine. But when I reached Manila, sobra kong naramdaman yung sakit ng mga buto ko, umiinit yung katawan ko, namumula yung mga kamay ko, guys. So kinakabahan ako, baka mamaya hindi na naman ako pasakayin. So perfect lang dahil ang suot ko that time, syempre papunta tayong abroad first time. Naka-ano ko tayo, guys, long sleeve o naka long sleeve. So natabunan siya and my yung chan ko banda that time namumula na siya. Hindi ko alam na measles pala. Paglabag ko nun sa Thailand, guys, pulang-pula na buong mukha ko. Pero they were not able to see that pa din. The next day, I was diagnosed with measles. So I was not able to apply for work 1 week kasi ang sakit ng katawan ko, nilalagnat ako, ang mga joints ko, and then ang pula ng katawan ko. Ganun kasi yung measles eh. So hindi rin ako nakapag-apply ng work noon 1 week. But that was my first flight at hindi ko makakalimutan yun. The next ones is already international, so at least I had that yung dahan-dahan nawawala na yung fear at saka anong tawag mo dyan?
nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko, hindi ko pa masabi eh. Yung parang ano ka ba, parang natatakot ka ba, dahan-dahan na siyang nawawala. And then I realized, why am I looking too much sa international when I haven't seen my own country? So doon na nag-start. Nasabi ko, when we go back home sa Pilipinas, I'm going to try my very best to travel locally. Paggasolina muna tayo guys. Ayan o, parts o. Sa kalibo lang. Unleaded. 1K. So, doon ko na-realize na I wanted to travel muna locally kasi it's as beautiful as international travel. And then, sunod-sunod na guys, I just came back in the Philippines when I was pregnant with Mayumi, parang 7 months. Doon kami nag-travel ng pamilya ko going to Zamboanga. Then we did Sulu. Then after that, we did our trips dito lang na area, Davao, South Cotabato. Then we did Bukidnon. Yeah, we did that one with my family as well and friends. We did, ano pa ba? Kasama ko si Auntie Christine sa Zamboanga and Sulu eh. We tried Knickerbocker in that area. Then we went to island hopping sa Sulu. Pagkatapos nun, we also had our recent travel is itong Baguio namin na talagang sobrang na-in love kaming lahat sa Baguio. Lalong-lalo na si Auntie Christine na parang ayaw niya pong umuwi dahil talagang nagustuhan niya ang Baguio City. And the way people loved us and really, you know, put time, effort, and energy to see us. It was amazing. Very, very, alam niyo parang ang lamig sa Baguio pero nag-iinit kami dahil sa pagmamahal ng mga subscribers namin, viewers namin, supporters namin on that side. And then now, I am now looking, I'm thinking na baka gawin namin itong Mindanao loop. I'm not very sure if possible ba siya knowing ng kotse namin maliit and we have to pack our things. Mamaya maging taong ano kami guys, maging ano kami, laundry area. Na lagi kaming nadaan sa laundry area kasi wala nga kami enough na space no for our gamit. Pero it's quite exciting to have, you know, to have goals, travel goals. It makes you push. It makes you motivated, keeps you motivated. So, andito na tayo sa kanto ng bahay ng aking ate. Let's go inside. And, yeah, tignan natin ano makakain natin. Yes, meme. Yes, meme. Meme. Later. Iniwan ka ni Mami Shinshin dyan? Hindi ka pa gani nagkain ng breakfast? 10:40 pa ba itong flight, no? Oh, dapat na. Nata dito 9:30 at least or 9:15. Okay guys, alam nyo ready na ako talaga umalis. Yung ate ko pala nagbibihis pa. Kasi yung ate ko ay ano siya, mahilig mag-makeup. Kaya yung makeup niya mga 2 hours. Wait lang, check ko muna kasi sabi niya meron daw kaming check-in. Kasi magbebenta kami. Hindi pwedeng walang benta pagbalik, no? Dapat meron tayong dalang benta para naman meron tayong pang chicha. Sabi nga ni Ma'am, ni Ma'am Enuts. May pang chicha ka ba? Yes, may baggage na 10 kilograms. 10 kg. Grabe talaga si Philippine Airlines, no? May baggage na 10 kilo. Anyway, andito tayo ngayon guys sa latest upload ko and I saw some comment na gusto kong basahin. So, basahin ko muna para hindi ko na naman makalimutan mamaya pag na-busy tayo. So, etong upload ko ay yung nakakalungkot na balita at hindi ko na-expect na ganito ang mangyari. It's about our trip na baka hindi matutuloy sa Japan. So, nag-update ako guys, nag-message ako ulit dun sa Travel and Tours. Alam nyo ba na yung tinatanggap lang nila ngayon na visa application is yung magta-travel ng April 21 pataas. That is 2 months from the date. So, kapag nagtanong ako sa kanila sa April 1 at gusto kong mag-submit ng application, ang tatanggapin lang nila guys ay ang magta-travel ng June. May po yung travel namin, hindi po nila tatanggapin. So, nakakalungkot talaga. Pero let's see the comments here. Kasi meron mga comments dito na nagustuhan ko din at gusto kong mag-comment back. So, sabi ni Ma'am Chichakorn. Ang ganda ng pangalan, no? We did a family tour in northern Luzon, hitting 5 different provinces, and it wasn't good. The kids slept most of the drive. Some were bored. Some wanted to get out of the car seats because of the long drive, and some were crying.
Of course, I'm not saying that your kids will behave the same. All I'm saying is you might want to think about that. You know, little people do not want to be confined in one place without a lot of movement for a long time. I understand. I also, alam nyo kasi syempre, having 4 kids, no, and having, we did a lot of road trips sa Uganda. Way back, I saw that one already, especially sa Uganda. Kasi yung mga stops dun, guys, every after 4 to 5 hours. So, sobrang, hindi nga naman talaga siya madali. Pero here kasi sa Pilipinas, it's different. Wala pang isang oras, may makikita ka ng pwedeng gawin. So, I'm looking at that. By the way, feeling ko ayoko din na magkaroon kami ng road trip na yung parang masyadong focus sa destination. I want to focus on the journey this time. I want to let the kids have fun here and there. Let's say a buko stop, merong dagat dyan, I will put my seat, they can play on the sand. Ganun yung aking ini-imagine. Yung wala siyang pressure. I don't care, wala kaming timeline na dapat 5 days nandito na kami, 3 days nandito na kami, walang ganun. It's going to be a chill ride, and it's gonna be like, I will decide based on my children's needs and wants when it comes to enjoying the road trip or the nature. Pero thank you po sa comment ninyo, Ma'am Chicha Corn. Then, may nag-comment dito, Ma'am, saan po kayo pupunta? Quezon City or Quezon Province? Quezon City po. May nagsabi, Ma'am, meet and greet naman tayo dito sa Manila. I'm not sure, guys, kasi I don't know Manila very much. Manila for me is very stranger na lugar. But we will be around Quezon City. And I will be at Tokyo Grill. Tokyo Grill dyan sa may Quezon, ano ba? Quezon Avenue ba yan? Hindi ko alam. Tokyo Grill ni Ateng Wilbur Tolentino from 4 p.m. onwards. So, if you're around that area, I would appreciate you guys if mag-hello po tayo sa isa't isa. Ayun. Next is, sabi, Ma'am, mandatory dito sa Japan ang flu vaccine every year. Libre naman pag may insurance, kaya pati family ko may vaccine din sila. Okay, thank you for letting me know. Sabi ni Ma'am Ellen Joy Hernando. Sabi ni Ma'am Ellen Joy Hernando, maganda talaga sa Japan. Magastos kung mahilig kang mag-shopping. August 4 to 24, 2024, mahal din yung mga hotels. Pero sulit naman sa dami ng napuntahan namin. I want to go back after 2 years na. I need to save money and vacation hours. Tsaka next time, either spring or fall season na lang ako pupunta. Summer kasi yung August, sobrang init. Sobrang humid, I see. Excited pa naman ako kasi spring kami pupunta. Kaso yun nga, mahirap ang visa ngayon. Then may nagsabi, sabi ni Ma'am Johnny, Ma'am, next time basin pwede even naapa sa Thailand si Kahil, pwede masan ang iyahang passport diha sa imuha through reliable courier para ma-process ang visa while Kahil is still in Thailand if ever no need for appearance. Need po ng appearance, walk-in siya, walk-in application. Yung ngayon ha, yun ang pagkakaalam ko. Okay lang sana kung hindi kailangan i-walk-in ano. Pero kapag ka-walk-in kasi, mahirapan tayo guys. Calby is very sweet son. You can see his maturity and very loving. Bihira sa mga bata at his age na sabihin yan sa ina niya. I love Calby. Speaking of Calby, Ma'am Christina Ferrer, he woke up very early this morning and he saw my suitcase. Sabi niya sa akin, Ma'am, where are you going? Where are you packing your bag? Sabi ko, I'm going for work muna but I will come back. Sabi niya, malayo ba yung puntahan mo na work? Sabi ko, hindi man malayo, dyan lang. Sabi niya, dyan lang sa kapitbahay? Sabi niya. Sabi ko, medyo malayo man konti. Magsakay ako ng bus. Sakay ka ng bus? Eh di malayo, sobra. Sabi niya. Sabi ko, sige lang mama, needs to work man. And then ni-remind ko siya na may order siya sa Shopee na kailangan kong bayaran. Kaya kailangan kong magtrabaho. So nawala naman yung kanyang isip na ako'y aalis. Pero alam kasi ng mga anak ko na kailangan magtrabaho ni mama. Sabi nila, bakit kailangan ko daw magtrabaho? Pwede daw yung tatay na lang daw yung magtrabaho para sa bahay na lang daw ako. Kung pwede lang anak. Kung pwede lang. Kaso sa ngayon, mama talaga is paying for everything. So, mama needs to work talaga. Mahirap naman kasi explain no, sa edad nila na hindi natin nasisira yung mga tao. Huwag natin sirain ngayon, next time lang. True students give the extra income and they're good, demure, and thin. We are waiting for the family wedding of the year. Thanks for the new update. Maraming salamat, Ma'am Elvira Songalia. Next is...
Sabi ni Ma'am Simply Marg, huwag ka lang ma-disappoint kung hindi natuloy. It might be, baka may better pa sa Japan. Saludo talaga ako sa iyo. Gagawin ang lahat para sa mga anak mo. Binigay mo ang best mo para magkaroon sila ng good future. Always take care. God bless your family. Salamat po. Next is, kailan po yung plano nyo, madam, na tour, mag-road trip? Either April or May. Pero most probably April. Kasi para May, pahinga na lang kami sa bahay. Madam, ang mga anak mo napakatalino, especially si Calby. Si Chico din at si Mayumi nakapagsalita na. Kapag nagsalita na, 100% matalino din mga yan. Maraming salamat po. I would love them to be smart, book smart. Calby is book smart. But I would really love for them to be street smart. Para kahit na, kahit na bata pa lang sila guys, independent na sila, marunong na sila. Next is, Princess, may nakita akong nunal sa palad mo. Swerte mo siguro sa negosyo. Hindi naman po siguro totoo yan kasi marami din tayong negosyong bumagsak. Pero meron din tayong negosyo ko konti na nag-work. So I don't really believe in this. Kasi sabi nila, etong nunal ko sa mata guys, talagang walang swerte sa pag-ibig. So baka totoo din na wala tayong swerte sa pag-ibig. No, dahil naman, kita nyo naman, palpak tayo. Ayan, silang palpak, hindi ako. Oy, joke lang guys, masyadong seryoso. Okay, inaantay ko kasi yung ate ko matapos eh. Aalis na kami. Hala. Okay, we have to go na. Okay, aalis na kami guys. I'll see you at the airport. Mimi. Bye, Yumi. I love you, Yumi. I'll see you, okay? Mama needs to work lang, okay? I love you. I love you. Gasilip gani. Sinisilip niya yung ate ko saan pupunta. Pag-open nyo, wala. Okay guys, finally andito na kami ng ate ko sa airport at hindi po kami late. Kailangan pang paalalahanan yung aking ate kasi nga minsan na-overwhelm siya sa pag-aayos niya guys, costume and everything at saka makeup. Matagal siya natatapos. So pag-check ko ng oras, mag-aalas 9 na pala. Sabi ko, tara na punta na tayong airport kasi alas 9 na. So, ewan ko, nawala na naman siya guys. Alam niyo anong maganda kapag kasama ko yung ate ko na yan. Sobrang organized niya na hindi ko na kailangan gamitin yung utak ko. Totoo po yan. Hindi ko na ginagamit yung utak ko pag siya yung kasama ko kasi organized na siya. Sinasama niya na ako sa lahat ng ginagawa niya. Yung mga pag-scan ng mga ID, yung aming boarding pass, yung kakainin namin, iinumin. Ano yung ate ko very siya, ma-organize siya sa mga records, sa mga lakad, ganun. Kaya okay lang kahit na 1/8 lang ng utak ko yung gamitin ko. Nakakapagpahinga ako guys. Hindi ko alam saan siya. Naghahanap daw siya ng bukayo o yung coconut na merong asukal. Ako'y bumili ng breakfast ko kasi inom po ako ng gamot. I need a proper breakfast. I'm taking medicine for hyperthyroidism. So ang flight namin mga alauna pa na, mga alauna, 1 oras pa. So kakain muna tayo and then of course I'll see you guys more on today's episode. Abangan niyo ang aking bahay sa Quezon Tour. Sobrang excited ako ng itsura ng bahay natin sa Quezon mamaya. Quezon City, ano ba yan? Titingnan natin guys, kinakabahan ako kasi ito, hindi kami yung pumili. Ang pumili nito yung nag-invite sa amin. Ay, naku, baka mamaya may mga pa-romantic lights off, lights on dyan. I'll see you guys on today's episode. Again, subaybayan ninyo yung 3 days namin sa Quezon City. Ano yung gagawin namin ng aking ate at bakit nga ba kami pupunta doon? Sino ang inimit namin at paano umabot sa ganitong point? Ayun. Let me know. Pakiguess na lang kung anong gagawin ko sa Quezon City. Bakit kailangan kasama ko yung ate ko? Please comment down below. Titingnan natin yung mga comments ninyo. Babasahin ko din sa next episode. See you guys!